Ayon sa isang kwentong bayan, ang pinakaunang taong nabuhay sa mundo ay sina Malakas at Maganda. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay sinasabing pinagmulan ng sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, ang simbolo ng lakas ng kalalakihan at ganda ng kababaihan ay unti-unti nang nagbabago. Dahil tunay nga na hindi lamang lalaki ang malakas at hindi lamang kagandahan ang definisyon ng isang babae. Napili namin or napagkasunduan namin yung name ng organization na Lakas ng Nagkakaisang Kababaihan sa Barangay UP Campus dahil unang-una nung General Assembly talaga, ang karamihan at halos lahat ng dumating ay puro nanay at puro babae. Lakas, siyempre malakas ng kakabayan, siyempre ibig sabihin mga babae kami. Kaya siyempre nagkakaisa kami sama-sama. Kaya po nabuo dun sa Lakas ng Kababaihan. Siyempre, papatalo pa ba sa mga laki kay Lakas ng Kababaihan? Nabuo ang Lakas noong 2020. Pandemic siya nabuo. Nagsimula yung Lakas, parang ano lang, friendly talk lang ng mga kasamahang mga nanay dati. Tapos naisip lang namin na bakit hindi na lang magbuo ng isang organization. Yung mismo nag-start yung org kasi sa bahay lang talaga ako, pinatawag lang ako talaga. Then sabi nila, ito punta ka doon, may pag-usapan tayo. Pero yung nagtatag sila, as in wala ako, nasa probinsya kami kasi nagkataon na lockdown kami doon ng 8 months. Ayun, pagbalik ko, ayun, sabi nila may ganun ng organisasyon, sali ka. Sabi ko, sali naman ako. Yun, doon na nabuo yun. Nagkaroon na rin kami ng General Assembly din nung oras na yun. Kasi nung panahon ng pandemic talaga, kami yung pinakalas na nabibigyan ng mula sa LGU. So, doon namin naisip na pwede naman kaming magtanim. Bakit hindi na lang, para hindi na kami umasa sa gobyerno, magtanim na lang kami sa aming mga bakuran. Doon nagsimula talaga yung urban planting namin, urban garden namin. Yun nga, pagdating ko, sabi may ganung organisasyon, sali ka, nag-garden sila doon, ganyan. Ayun, sumasama naman ako, dinadaan nila ako sabay kasi yung bahay namin, daanan papunta doon sa garden. Yung sa organization ng Lakas, hindi kami nagsasabi sa isang tao na gusto mo bang sumali. Ayaw kasi namin ng ganun. Sila nang kusang lumalapit, uy, ano ba yan, ganyan, pwede sumali. Sabi namin, pwede naman. Ayun, fill up sila ng form, sasali sila, ganun. Nag-start kami, around 30, ganun. Doon kami nag-start. Tapos, dumami na kami ng dumami. Ngayon, ang nasa organization ay, yung active talaga is nasa 49 to 52. Kasama na yung officers. Kaya kami nagbuo ng isang organization is mas malakas siyang mapakikinggan ng hindi lang individual na tao, kundi sa mga matataas na pwede namin puntahan. Kung maaari hanggang ibang area or ibang barangay. Hindi lang dito sa Barangay UP Campus. Mas mapalawak pa ang org. Ang iniisip namin, hindi na lang kami nanay. Nanay kami na pwedeng tumulong sa community. Hindi siya nakapinis. Binabalabalansi din yung oras kung ano yung may oras din sa bahay, may oras din dito din sa hub. Sa umaga, gagawin ko na muna lahat ng kailangan gawin sa bahay. Kahit mga 30 to 1 hour, kaya namang gawin ng mga trabaho sa bahay. Kailangan bago ako lumabas, nakaligo na, nakakain na, then bago sila maglaro. Tapusin ko muna lahat ng ko sa mga anak ko. Then ako naman yung lalabas para ako sa org. Tumulong ako sa org. At yung mga pagsusundo ko naman sa anak ko ay may mga oras naman. Kaya pwede nasisingit din yung mga trabaho dito sa organization. Ganun ang nagiging focus ko sa sa buhay ko. Para hindi ba naghahalo-halo yung madadala mo yung ganun sa organization. Kasi ang problema sa organization, labas sa problema sa bahay. Parang mas tahimik nga ako at mas panatag ako kapag nasa organization ako. Personally, malaki ang epekto talaga sa akin. Hindi ako napapakali sa bahay hanggat
kunwari, hindi ko nasisilip yung learning hub, hindi ako nakakapunta dito. Or hindi ko nakakausap yung mga ka-officers ko o ka-members ko. Parang gano'n na yung takbo ng buhay ko. Kasi minsan nainap ako sa bahay, wala akong ano. Dahil sa may org, naghahanap ako ng ibang gawain na pwede makatulong sa org. Mas enjoy ako. Mas naging masaya yung buhay ko. Kasi nga bukod sa buhay, may org akong kasama. Siyempre, wala namang ginagawa sa bahay. Tsaka, parang hindi kami masaya kung hindi kami sama-sama. Parang ganun ba? Parang nagkakasakit nga kami kapag hindi kami nagkita-kita. Hindi lang basta trabaho dito sa org. Siyempre, andito yung pag-banding. Nung napasok ako sa organization, may mga seminar, may mga pag-aaral, mga training na pwede naman pala kahit may anak. Napupuntahan ko kahit yung dahil nga sa org, napupuntahan ko sa ibang lugar. Nakakapag-seminar kami sa iba, nakakapag-cultural, ganyan. Ako lang dati, gusto ko lang mapaghandaan ng makakain yung anak ko, mahatid sa school. Ngayon, parang iniisip ko na, may seminar, gusto kong sumama sa ganun. Gusto kong matuto sa ganun. Kaya pupunta ako. Kahit sabihin, nanay na ako na hindi ko na pwedeng sa labas, dagdagan yung mga kaalaman ko dahil sa mga pag-attend ko ng mga seminar sa org. Malaki ang ipinagbago ng sarili ko kasi dati, sa simpleng tanong mo lang, lalo kung hindi kita kilala, nanginginig na ako. Hindi ako makasagot ng dire-diretso. Kung anong tanong mo sa akin, kung hindi ka bahala ka dyan. Ganun ako. Dati, sabay lang ako nagmumukok. Sabay lang ako nagmumukok. Walang ginagawa, ganyan. Ayun, kain, linis, tulog, ganyan. Dahil nga ngayon, may org na, lahat kailangan makisalamuha, makibagay ka sa iba. Tsaka sa bahay, minsan, aburido ka. Pero pag nasa labas ka, nakangiti ka, ganyan. Pagkakaroon ng hindi lang ako nakatuon sa bahay, na pwede ko yung iba kong natutunan, iba kong talent, may ambag ko sa organisasyon. Akala ko nung mag-asawa ko at magkaroon ako ng 2 anak ay hindi na ako pwedeng mag-aral pa at mag-contribute sa community. Yun talagang malaking naitulong sa akin ng organization. May 3 kasing dapat na projects ang lakas. Ang una, yung urban farming. Pangalawa, itong learning hub. At pangatlo sana ay yung sa kabuhayan ng mga kababaihan. Yung unang urban farming, sa ngayon, nakita kasi namin siya dati. Ngayon, na seasonal na siya. Tuwing umuulan lang kami makakapagtanim. So, naging seasonal siya. Pero dati talaga, nung mga panahon ng pandemic, halos mga ganitong petsa, ganitong buwan, ay nakakapagtanim talaga kami. Masaya kami. Masaya ako. Lalo na pag nag-garden kami, exercise, ganyan. Siyempre, pampalakas din ng katawan, di ba? Pag pinapawisan ka, di ba? Habang yung pag nag-igib ka, ganyan, malaking tulong din. Tsaka pag kami, pag may tanim kami, maka-harvest kami, di malaking tulong din para sa amin pag may gulay kami. Ang pangalawa naman yung sa learning hub na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy naman. Ito talaga ang talagang nakatutok kami. Actually, sa amin talaga nagsimula yung learning hub na to eh. Kasi nung mga panahon ng pandemic, sa experience ko talaga, sa bahay-bahay, nagtuturo ako, tatawagin ko yung pamangkin kong 3, tapos tatawagin ko yung 2 kong anak. Nandiyan lang kami sa may harapan ng bahay, doon ako nagtuturo. Sanang sabay-sabay. Yung sa pangkabuhayan naman sana ng mga kababaihan naming mga kananayan, hanggang ngayon, naghahanap pa kami ng sponsor para doon, para matulungan kahit sa maliit na bagay lang, matulungan namin para sa livelihood ng mga kababaihan at kananayan dito. Kung mapala rin ulit, sana magkaroon kami yung org. Sige po, Ate Noreen, ano pong ganap po sa learning hub? Ngayong hapon, meron kaming mga bisita na nanggaling sa UP EDOC. Pasok po kayo. Yan. Dito po nakapwesto yung mga iba't ibang mga nasa grade level po mula daycare, preschool hanggang grade 3. Bawat isa pong estudyante merong 2 tutor na nanggaling sa UP EDOC.
Usually po yung dito parang yung mga nasa preschool na talaga sila. Actually, madami nang naging benefits yung learning hub eh. Kasi mula mismo sa mga nanay na natutuwa sila dahil nag-excel ang mga bata sa school. Kasi naturo na dito bago pa ituturo sa elementary school. Madami din kaming naging student na nagtatap dahil nakakapasok talaga sila dito. Sa paanong paraan ba nakatulong yung learning hub sa pag-aaral? Ano po, yung mga hindi pa po natuturo sa amin, naaalam na po namin. Dahil nga pandemic noon, naisip namin ng mga bata kasi katulad ng anak ko, nahirapan minsan ako magturo. Maitin ang ulo ko sa pagtuturo. Kaya mas maisip ko na ako magturo, mas maganda kung maitayo man to. May mga ibang na magtuturo. Siyempre, hindi naman lahat din magampanan ng nanay, kaya yung mga bata pupunta dito, ayun tinuturuan ng mga teacher din nila, Lorraine, tinuturuan nila. Sige. Ano-ano yung mga salita dito na nagsisimula sa titik M? Pwede mo bang ituro? Ituro mo nga. Ito, ano pa? Yan. Para hindi na lang mga anak lang namin ang natutulungan namin, kundi pwede din kaming tumulong sa mga bata sa community. Malaking bagay talaga yung learning hub sa kanya. Kasi pag di yan nakapasok dito ng Sabado-Linggo, nakakalimutan niya yung pangalan niya. Nakakalimutan niya isulat ng maayos, nakakalimutan niya kung paano i-spell. Kasi once na tinuturuan sila dyan, dala niya yun hanggang sa bahay. Inuulit niya once na naman may tinuro sa kanilang kanta. At saka yung water falls talaga yung hanggang sa bahay, kinukwento niya sa papa niya, gano'n, hanggang sa silang dalawa. Tapos di ako nagtuturo sa anak ko kasi nga sobrang busy ko. Kasi tuturuan. Nagulat ako, nagbabasa na ng English yun eh. Ayaw niya na magbasa ng English, di ba? So learning hub lang yun, tuwing Sabado-Linggo. Kaya talagang gusto ko siyang mapasok dito kasi ang dami talagang bata, ang dami niyang nakikilala. Tapos may mga teacher pa talagang tumututok sa kanila para matuto. Kahit sobrang kulit niya, nagbabike maghapon, okay lang. Kasi nakapasok siya, gising pa yan para nang pumasok sa learning hub. Malaking tulong talaga yung learning hub ngayon. Sana patuloy itong ginagawa namin. Tumibay pa siya, hindi lang sa simula hanggang sa matapos or walang maging katapusan. Gusto ko at sana ay mapalawak pa yung membership ng Lakas. Hindi lang dito sa amin, kundi talagang buong Barangay UP Campus at hindi lang. Sa ibang bagay, marami pa kayo matutunan bilang isang nanay at bilang isang babae. Wala sa edad yun, basta willing. Hindi naman silang pinipili na kung na may edad, kasi may edad, ganyan ka pwede. Wala naman, pantay-pantay naman. Kung sino may gusto. Masayang ma-experience nila yung ganitong pangyayari sa buhay. Kasi hindi naman araw-araw makakapasok ka din sa isang organization. Mas makilala mo ugali nito, mas marami ka pang makilala. Lalo na kung ang mga magiging kasama mo ay talagang kayo magkakasama at iisa lang hinahangad. Kasi ang mga babae may lakas. Opo, hindi lang lalaki. Sa sama-samang paggawa ng mga kababaihan, ay naipakita na ang pagiging malakas ay hindi lamang nakakulong sa kalalakihan. Isang halimbawa ang lakas ng nagkakaisang kababaihan na ang lakas ay naipamamalas ng kahit sino na nagnanais magbigay pag-asa at buhay sa komunidad na kanilang ginagalawan.